Na, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan 'no, sa saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po, pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, grabe talaga 'tong admin ni BBM. Kinuha po yung 90 billion na budget ng PhilHealth, tapos uutang po sa World Bank. Ang paggagamitan po yung health 'no, o very particular po ang paggagamitan nito ay health system resilience. Ang dami pong sablay nitong panyanyari na 'to 'no, may pera tayo, sabi daw, may pera tayo para sa gagamitin para sa health ng mga Pilipino, kalusugan ng mga Pilipino, galing sa mga Pilipino yung, pondo na ito. Tapos nakita ng pamahalaan sa pangunguna ng ating, magaling na pangulo at ni Recto, kunin natin 'yan kasi may mga unprogrammed funds tayo. Pero uutang tayo na gagamitin sa health. Parang ang sarap nating iuntog yung para nating inuuntog talaga yung sarili natin, 'no? Tapos wala pong pumapalag sa lahat, 'no? Kakampi ang Senado, kakampi ang Kongreso. Kaya talaga po, mga kababayan, talaga ang, iboto po natin kasi tignan niyo po yung mga admin. Wala po naman silang balak na tutulan lahat 'yan. Panay po pro-admin na yung nagawa lang nila dati, 'no? Kinuha sa PhilHealth tapos uutang tayo sa dinala kung saan, program. Tapos uutang tayo sa World Bank na babayaran natin ng napakahabang panahon para gamitin sa health. Di ba pwedeng shortcutin natin, kinuha natin, yun na yung ginamit nyo, sobra pa. Ang Okay, pag-usapan din natin, sumikat po si Diwata, no? Sumikat po si Diwata dahil pang-apat siya, supposedly, na sa isang party list, no? Pero alam na alam po natin na ito ay paggagamit lang kay Diwata kasi hindi naman siya makakaupo, no? Kung dumami man sobra yung kanyang boto ng party list nila, tatlo lang po ang pwedeng, todo na po yun, hanggang tatlo lang. Saan pupulutin si Diwata? Alam natin no, kung bakit siya nariyan sa party list na yan. Anyways, susuriin natin no. Bakit ang party list? Bakit yung mga party list representative sa mga nagdaang talakayan dito po sa Kongreso, ang mga nangunguna po na maging atakdog ng laban kay BP Sara, panay party list, no? Bakit sila tapos yung nakikita rin natin ng mga lumalabas na maraming mga actually hindi natatagong yaman ng tawag kasi dinidisplay nila maraming mga congressman na nagpapakita ng karangyaan sa pamamagitan ng mamahaling bag, mamahaling mga relo. Mga party list representatives. Bakit po? Tapos ang tatapang, panay party list po, no? Kung susuriin nyo po, yung mga nagmamatapang, karamihan, majority party list. Bakit po kaya ganyan yung party list? Ano po ba yung mali, no? Ano ba yung nakikita natin? Nakikita particular ni Badong na mali dyan sa party list system. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay. Mga kapatid, eto po, next year, darating po ang isang araw na may kapangyarihan tayo, no? Alam niyo po, kahit pagbali-balentungin nyo,
Hindi po inyo yan eh. Yung mga sasabihin, mamili tayo na magagaling. Yan po yung gustong sabihin sa inyo. Pero sino po ba? Ano ba sukatan nyo na magaling? Na kandidato na iboboto nyo? Ako kasi, ang sukatan ko na magaling, yung kumampi ka sa magaling. Magaling ka. Pero kahit gaano ka perceive na magaling, kinampihan mo yung alam na nga ng lahat ng tao. No? Alam na nga ng lahat ng tao na panay pandurugas na mga ginagawa, kumampi ka pa rin. Kumampi ka pa rin dito sa grupo na pinamumunuan ni Marcos, Araneta, Romualdez, Co. Etong grupo na to na kumukontrol sa budget o sa yaman, hindi, budget lang pala. Budget ng Pilipinas. Yan pa rin ang kakampihan mo. Asan ka magaling? O, magaling ka sa gulang, no? Magaling sa gulang. Magulang ka masyado. Alam niyo po, kung ako po ay pagbibigyan ninyo, hindi po ako tatakbo. Pagbibigyan niyo po yung katwiran ko, eto po yun, no? Lahat po na naging malapit o ang una niyong hindi dapat iboto, lahat po ng dikit noon kay Pangulong Duterte. Kasi, imaginein po ninyo, kung sila ay nung kapanahunan ni Pangulong Duterte, kalakasan, o nasa power pa si Pangulong Duterte, imagine niyo po kung kinontra nila si Tatay Digong, sana sila pupulutin ngayon. Baka ang tinatakbuhan na lang nitong mga senador na to, na tumatakbong senador ngayon under the administration of PBBM. Baka ang tinatakbuhan na lang yan ay mga party list na lang din. Bakit? Yan yung nangyari sa mga, o kaya local na lang. Hindi na po tatakbo yan na national government. Bakit? O national position. Kasi lahat ng mga bumangga kay Pangulong Duterte, pang party list at pan local na lang. Hindi ko po minamalit yung local at local at saka yung party list. Kaya lang dati silang senador, dati silang pang presidente. Pero dahil bumangga sila sa very popular na pangulo, durug-durug po sila. Sino po yung sinasabi natin? Si Lenny, halimbawa, pang mayor na lang ngayon ng Naga City. Si De Lima, dating senador, dating DOJ secretary. No? Hindi po yan yung katulad ngayon ni Gerber na pumuporma pa lang na parang De Lima. Totoo po to na De Lima to. Totoong DOJ, totoong naging senador. Imagine niyo po yung mga pangalang lumapit sa presidente natin. Para maiba lang po yung mga pag-iisip niyo. Kasi hanggang ngayon, iboto yung mga tamang kandidato. Sino po ba ang tamang kandidato? Yung mga kandidato si Marroas pa. O, kita natin yung mga active natatakbo ng national election katulad ni Kiko. Wala pong kakainin yan. Si Shell Jokno nga naniguro na Party list na lang siya. Hindi ko alam kung tuloy pa rin yun. Imaginein po nyo to. No? Real talk po to. Ano kaya nangyari? Makakatakbo kaya si Camille ngayon? O naging senador kaya si Mark Villar kung hindi dumikit yung mga Villar kay Duterte? Kahit na po ano sabihin nyo, hindi si Duterte, hindi si Villar, kundi si Duterte ang same din. Di ba? O yan, Villar. Sa tingin ba ninyo kung kumontra yung si Cayetano, mga Cayetano, at hindi sila lumapit sa Duterte, meron pa bang tatakbong senador ngayon na Cayetano? Baka pati si 10K hindi nanalo kung kumontra siya. No? Sa tingin nyo ba si Tolentino mananalo? Natalo na yan. Proven natin na natalo yan. O si Gordon pa, giba na rin.
O yan po yung halimbawa eh. Yung Tulfo ba sa tingin ninyo? Mananalo ba si Rapi Tulfo kung tinuloy-tuloy niya yung banat niya kay Duterte? Buhay pa ba yung mga pangalan Tulfo na ngayon ay namamayagpag sa survey? Si Erwin tsaka si Bitag. Si Bitag na naririnig ko na. Naririnig ko na. Ang hininga mo. Malapit ka na naming Putya, kala mo nagdadrama. Kung tinuloy-tuloy ba ni Rafi Tulfo yung atake? Nag-awat lang yan eh. Nung paalala ko lang po, nung panahon ni Digong na kumampi siya sa ABS-CBN at nanawagan tayo na i-boycott. Siyempre hindi na po panahon ni Digong ngayon. Tapos na po yung pagiging presidente niya. Di ba? Pero imaginein po ninyo, yun nangyari kay Rapi Tulfo, 100,000 a day ang nababawas sa kanya na mga subscriber nung bumangga siya. Tapos nag-sorry, nakalimutan na natin dahil hindi na uli umatake. Nanalo. Pangalawa yata o pangatlo. Pati ngayon yung mga kapatid niya. Si Erwin Tulfo ba, bumanat ba sa mga Duterte yan? Dinikit nila talaga yung kanilang yung kanilang mga sarili. Papakita ko po sa inyo, real talk po tayo rito. Tolentino, talo yan. Dinikit yung sarili sa Duterte, nanalo. Marami po ngayon. Yung wala na po sa power, si Pangulong Duterte, yung dinidikdik po. Sa tingin nyo ba yung Tito Soto at yung Lacson, kung bumira yan sa kapanahunan ni Duterte? O si Pacquiao? Si Pacquiao late na lang. Actually, si Pacquiao, member pa ng PDP yan. Di ba? Presidente pa. Presidente pa siya, no? Siya pa yung ginawang presidente ng PDP. Tsaka na lang bumaliktad yan nung panahon na nung mag-eleksyon na dahil gusto magpresidente, sa feeling niya, ang gagawing presidente ng PDP si Sara Duterte. Hindi po maging makatotohanan po tayo. Wala na pong power yung mga Duterte ngayon. Kung may power ba, sa tingin nyo ba kaya nila si BP Inday? Gagawin ba nila kay BP Inday yung pamamahiya nila? Kung may power pa yung mga Duterte? Yan po ang katotohanan. Totoo po itong mga sinasabi ko. Hindi po nila nilabanan yung mga Duterte. Nung panahon ng talagang yung malakas na malakas pa si Pangulong Duterte. In fact, dumikit yung mga yan. Dinikit nila yung mga pangalan nila. Ngayon, nung wala na pong power, nung panahon na dinidikdik po ng powers that be, yung nasa kapangyarihan po, dinidikdik sila ngayon. Lahat po ng Duterte. No? Ano na po ang ginagawa nila? Ano po ang ginawa ng mga pangalang binanggit ko? Nung panahon na ginigipit, nung panahon, dito nyo po makikilala talaga eh. Kung sino yung mga tunay na kaibigan nyo eh. Hindi po nila direktan lumaban. Wala pong direktan lumaban dyan nung height ng power ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo po yung mga direktang lumaban. Si Gordon, sila Frank Drilon, eto sila De Lima, si Leni Robredo, wala na. Hindi makatakbo ng national level eh. Ngayon po, boboto na naman sila, ang kampanya naman nila ngayon. Kalimutan nyo na naging malapit kami kay Duterte, ganun ba gusto nyo sabihin? Kalimutan nyo na dumikit kami kay Duterte, boto nyo uli kami dahil kami ay matagal ng senador. Ang pangalan kami may karanasan na bilang senador, mga Cayetano, kami mga Bilyar, matagal ng pangalan na mga senador. Pacquiao, 8th Division World Champion ako.
Binay kami, iboto nyo kami. Tolentino ako, magaling akong tao. Tito Soto kami, tsaka Lacson. Subok na matatag, subok na matibay. Briggs and Stratton. Alam niyo po, bigay ako ng bigay ng katwiran sa inyo bakit hindi dapat iboto yung mga yan. At ito po ang pinakamalupit na tingin ko. Yung tulpo kami. Pasalamat kayo, hindi kayo kaya kayo nakasurvive yung tulpo. Muntik na kayo. Nag-awat lang kayo ng atake kay Tatay Digong. Ngayon, may chance po kayo. May chance po sila dahil madikit naman sila. Yung Bilyar naman, madikit naman yan kay Tatay Digong. Si Tolentino nga, may vice president pa ng PDP, di ba? Si Pacquiao, pwedeng-pwede, taga Mindanao, pwedeng-pwedeng bumalik. Si Lacson at si Soto, talagang pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede yung piliin ang mga Duterte ngayon. Ngayong panahon na sila ay dinidikdik, ngayong panahon na kinakailangan nila ng mga kakampi, pwedeng-pwede, yayakapin kayo ng mga Duterte. Naghahanap sila ng kakampi ngayon. Nung panahon na malakas sila, kadikit kayo lahat. Yung mga binanggit kong mga apelyido, dikit, pinagtatanggol nyo pa. Kaya kayo sumikat din. Wala kasing pera sa mga Duterte. Yun na nga, doon nga makikita yung kung kayo ay totoong di ba? Totoo yung pakikipagkaibigan nyo, totoo yung, di ba ganun ang kaibigan? Sa panahon ng kagipitan, doon mo makikita yung tunay. Doon nahihiwalay yung mga bulok at di nabubulok. Kaya sabi ko nga, kung nilabanan nyo yung mga Duterte noon, wala na kayo ngayon sa mga politika. Mga wais kayo, yan po ba iboboto natin? Pagbago na presidente, doon naman sila kakampi. Wala po mangyayaring batas na mapapasa tayo. Wala mache-check. Kasi etong mga binoboto natin, nakapag-project na magagaling, sila at sila na lang ang iboboto natin. Huwag po tayong maniwala dyan sa mga sinasabi na dapat iboto pa rin sila kahit hindi sila kumampi sa mga Duterte ng panahon na kinakailangan ni Duterte ng kakampi. Lahat ng mga natira kay Duterte, iboto po natin. Kay bago, kay artista, kay ano pa itsura. Iboto natin yung mga Duterteng tatakbo. Iboto natin yung si Bato na nanatili. Huwag nating gawa ng intriga. Si Bongo na nanatili. Si Ipe. Ano magagawa nyo kung magandang lalaki si Ipe? Maraming babae. Wala tayong magagawa dyan. Likas sa artista yan. Lahat sila naka-atake kay Ipe ngayon. Pati yung sinabi ni Ipe na gusto niyang marehab yung mga adik. Kontra daw yan sa war on drugs ni Duterte. Pinag-aaway niyo pa si Duterte at si Ipe. Paano naging kontra yung war on drugs sa rehabilitasyon? Ang tukhang rehabilitasyon yan. Kinakatok ka para magbagong buhay ka. Hindi naman ka kinatok para barilin. Yun nga ibig sabihin ng tukang. Katok hangyo. Kinakatok ka para magbago ka. Sasabihin nila kinukontra raw ni Ipe. Paano kinontra ni Ipe yung war on drugs? Sinabi niya na gusto niyang pagbaguhin yung mga adik. Yun nga yung purpose ng war on drugs. Magbago sila sa pamamagitan ng pagkatok, pangangaral, at pananakot na rin. Okay. Punta po tayo rito. Sa may kinuha yung 90 billion na budget. Alam nyo, nakakarimarim tong
Meron tayong 90 billion na PhilHealth budget. Kinuha ni Recto, dinala sa mga unprogram. Saan yung unprogram na yan? Para saan yan? Huwag nyo nang pakialaman yan. Unprogram nga eh. Alam nyo po ba kung bakit may mga unprogram? Tama naman yun eh. Pag lumaki ang kinita natin, pag malaki ang kinita natin sa tax, pag maraming pumasok na mga foreign investors, may paggagamitan ka. Alangan namang gobyerno ka, no? Marami kang pondo, wala kang mapaggamitan. Yun po yun. Kaya may unprogram tax at unprogram tax. Unprogram na mga wala pa po sila sa wala pang budget, di ba? Kasi pinoproblema ko rin yan noon eh. Bakit kayo naglalagay ng mga programa wala namang budget? Unprogram. Kasi nga ang pananaw nila dahil sa ginawa ni Marcos na umikot ng umikot nung unang 2 taon ng panunungkulan, nag-imbita ng mga foreign investors, nagtayo na Maharlika Fund para sa foreign investors. No? Lahat foreign investors eh. Ngayon, wala na pong bukang bibig ngayon na foreign investor. Naririnig nyo pa ba salita nila, foreign investor? Wala na. Utang na ngayon, utang. Kaya po, kung maganda po yung ekonomiya, lalaki po yung tax. Pag may pumasok pong mga foreign investors, dadami pera ng gobyerno, ano pong mangyayari? Sayang yung pera kung walang pagkakagastusan. Kaya may ang program walang pumasok na foreign investors. Hindi naman lumalaki yung tax. Kaya nga nag-olekta na tayo ng tax. Kaya po ang tendency, dahil hindi po mapaangat yung ekonomiya, magbenta. Ano pa ang pwede ibenta dyan? Pucha, Star City atin yan Benta natin. Yung Star City, siya yung pinakasikat pero mas malaki pala yung ibang binenta, yung mga kasabay niya, yung mga property sa Makati. Tsaka Semirara, wala na. Okay. Sa madaling salita, may pera tayo, PhilHealth. Gagamitin mo dapat yan sa health. Kinuha mo sa PhilHealth, yung gagamitin dapat sa health. Di ba? Sabi natin nga, bakit? Kumpleto na ba tayo? May mga, pag nagpunta ka ba sa mga government hospital, kumpleto na ng mga gamit? Bakit pinamimigay ng PhilHealth yung pera niya? Di ibili na lang nila, magkasundo sila ng DOH. Ano pangangailangan nyo dyan sa mga ospital? Kailangan namin ng mga dialysis machine. O di, ibili na lang kaysa kunin ni Recto, ipakuha kay Recto. Hindi nila ginawa Ngayon, ang tanong, meron palang programa. Ang tawag ng admin dyan, ito po totoo to baka akala nyo niloloko ko kayo. Kapapasok lang, hindi pala kapapasok, ano pa to kahapon pa to, October 4, 2024. Ito po ay balita na Manila Bulletin. The Marcos administration will borrow $509.24 million, about 28.7 billion from the World Bank to enhance health services in rural area. Rural, sa mga malalayong probinsya para ma-improve yung health. 28.7 billion lang yun. Kinuha nyo 90 billion Ang budget nyo para dyan sa magkaroon na kayo ng ma-enhance nyo yung kalusugan ng mga taga-probinsya, 28.7 lang. Ang kinuha nyo sa PhilHealth, 90 billion.
Nasaan na yung 90 billion? Bakit hindi nyo nalang ilagay dyan? Bakit kinakailangan pa nating mangutang? Yun yung pinoproblema ko eh. Baon na nga tayo sa utang, may pera naman para sa health, dinala nyo sa iba, tapos mangungutang tayo para sa health? Parang napakalaking kalokohan naman. Ang kailangan lang pala natin para sa programa na yan, 28.7 billion. Bakit po ba ayaw ninyong PhilHealth, ibalik nyo sa PhilHealth, tapos manghingi kayo sa PhilHealth nitong 28.7, pwedeng gamitin dyan dahil sa health yan. 28.7. Ang dami pong binenta ngayon. Ginto, mga ari-arian, nagtaas pa ng next year, meron na tayong taas. Ngayon, privatization na naiya, ramdam agad. Tataas na, taas agad ng parking, taas agad ng, ano yung sinisingil, yung, hindi lang po parking ng ano, pati po parking ng eroplano. Tinaasan din. Yan lang po ang epekto ng mga lintik na. Tama nga naman, private nga eh. Alam nga namang terminal fee pa, tataasan na rin. O yan ang tanong ni Lolito, makakarating ba yan sa liblib na lugar, yung inutang nyo na yan? Gaano kaliblib yan? Baka kaya liblib yan para hindi na mapuna na naman. Wala nag-iimbestiga eh. Wala po nag-iimbestiga. Tapos ang iboboto pa natin, yung mga ayaw mag-imbestiga. Nagsalita si Lacson at si Soto. May narinig ba kayong iimbestigahan namin yung ano, yung binadgetan na flood control program? Wag na po yung kung ano-ano. Ano sinabi ni Lacson? I will not reinvent myself. Oh, so maybe we will not vote for you. Ano sabi naman ni Soto? Ang concern ni Soto, yung decorum, yung masyadong magulo sa Senado. Ang concern naming mga Pilipino, hanapin yung sino maghahanap ng mga nawawalang pondo. Ano sabi ni Congressman Herrera? Nasaan po yung ating mga savings? Nasaan yung savings natin na bilyon-bilyon? Daang bilyon? Hahanapin pa po namin. Hahanapin nyo pa lang? Budget deliberation? Hahanapin pa lang daw ni Kimbo? Paano kaya kung si BP Sara tinanong nyo ng ganyan at ang sinagot, hahanapin pa lang? May umatake ba kay Kimbo na tinanong siya kung saan yung mga papeles ng pinuntahan ng savings? May savings po tayo taon-taon eh. Yung mga ahensya eh. Nasaan yung, hindi po pera hinahanap ha. Nasaan yung mga paper trail, kung merong sobra rito ahensya na to, binalik sa inyo, nasaan yun? Yung papel lang. Papel lang muna. O ngayon, sasabihin nyo, mamimili kayo. Magagaling ibiboto namin. Magagaling talaga yan. Magagaling makipagtulungan sa gobyernong to. Meron ba kayo narinig pa na naniningil ng taxes kay Marcos? Yung maiingay na naniningil ng tax. Yung mga Dilawan at Kakamping at mga Makabayan Black. Narinig nyo pa ba sila na sumisingil ng ano? Ng real estate tax? Yung 203 billion na pinagsisigawan nila noon, may narinig pa ba kayong humihingi? Alam niyo po, tama na yung kaboboto nyo ng popular, sikat, magaling. Dito na po tayo sa maka-Duterte. Duterte lang pala gusto. Oo, Duterte lang kasi Duterte lang ang nakita namin na tapat na naglingkod. Duterte lang yung nakita namin na may proyekto. Duterte lang yung hindi ka manghinayang na nangungutang ka.
Saan ka nakakita na ng ayuda na halos lahat nakatanggap ng ayuda nung panahon ni Duterte? Pero ang budget ng ayuda ngayon, 2 taon ni Duterte times 2 ng budget ngayon. Times 2 po yung 2 taon na ayuda ni Duterte dahil may pandemya. Tinimes 2 sa loob ng 1 taon. 2024 times 2 mo yun, sobra pa dahil ayuda lang eh. Si Duterte bumili pa ron sa budget na yun, bumili pa ng mga PPEs, bumili pa ng mga turok. Eto solely, ayuda lang. May accounting ba ng ayuda? Meron ba nagsabi dyan sa mga sinasabi niyong magaling na may pangalan na dating madidikit? Sabi, garapalan daw ngayon. Paano pong hindi garapalan? Wala naman nag-check. Hindi pa po tayo tapos. Punta po tayo rito. Bakit po yung mga atakdog yung mga ano? Bakit po ang mga atakdog natin ay etong mga party list? Yan. Maganda yan, tumakbo si Diwata eh. Ano alam ni Diwata sa paggawa ng batas? Wala. Sarili niya nga eh. Mayat maya siyang inaatake nung kasikatan ng kanyang pares. Lagi siya may problema, hinuhuli mo. Yung mga kumakain ng pares, laging hinuhuli. Anyways, hindi po si Diwata ang ano eh. Hindi po si Diwata ang problema, no? Thank you very much kay Miss Tagawadab. Tagawadab. Ang hirap bang 1799 AED. Maraming salamat. Okay. Si Diwata ay todo na, no? Ito na talaga yung grabe na yung ano, no, yung alam mo ano na naglolokohan na lang tayo diyan sa party list. Party list kaya po 'yan, no? Binasa ko po eh. Bakit po ba may party list? Sino po yung mga dapat bakit po tayo may mga congressman? Basa lang po ako ng konti lang The state shall promote proportional representation. Kasi House of Representative eh. The state shall promote proportional representation in the election. Ito po, Republic Act number 7491. Batas po to ng party list. In the election of representatives to the House of the Representative through a party list system of registered national, regional, and sectoral parties or organization and coalition thereof, which will enable Filipino citizens belonging to the marginalized and underrepresented sectors, organization and parties, and who lack the well-defined political constituencies, but who could contribute to the formulation and enactment of appropriate legislation that will benefit the nation as a whole to become members of House of Representatives. Okay. Sa madaling salita po, kaya po create yung party list para po yung mga mamamayan na walang representasyon, yung mga sektor na walang representasyon sa tawag na House of Representatives, magkaroon ng representasyon. Halimbawa, Fisher Folk, di ba? Meron silang, hindi po pwedeng maisip ng mga abogado yung mga problema ng mga mangingisda. Kaya po pwede silang bumuo ng samahan na lahat ng mga mangingisda, yun ang iboboto para yung ipaglalaban nila yung mga karapatan, mga ipagtatanggol nila yung mga mangingisda. Di ba? Okay. Dapat bang mangingisda pa rin? Ideally, kung po pwede. Kaso, tinanggap na rin natin, na hindi mangingisda. Lumakas yung question na yan
Yung naalala niyo yung anak ni Gloria Macapagal, si Dato ba yun? Basta may isa siyang anak o yung isa yung nag-artista na nire-represent yung mga security guard. Sabi natin, paano mo ire-represent yung security guard? Eh, bilyonaryo kayo, multi-millionaire kayo. Di po ba? Yan yung unang kalokohan ng party list system. Nire-represent si Mikey, yung artista yan, di ba? Nire-represent mo yung isang sektor na wala ka namang, hindi mo mauunawaan eh. Di ba? Okay. So, nagdesisyon ng Supreme Court, pwede. Kahit mayaman ka, pwede kang mag-represent ng mahirap na sektor. Eh, doon na tayo nagka-leche-leche. Eh, pwede pala eh. Kaya lahat ng bilyonaryo, lahat ng mga mayayaman sa Pilipinas, putya makakaisip niyan, di ba? Pwede pala. Pwede pala akong maging congressman. Ibig sabihin, hinahanapan na nila, katulad nito, yung vendors. Hinahanapan na nila ngayon ng mga malulusutan. Karamihan ng party list, palusutin. Super yayaman, mga bilyonaryo. No? Kaya hindi po sektor nila i-represent nila. Halimbawa, may nagtanong kanina, yung ako Bicol ba? Regional representation. Pwede rin yun. Pero, basta po ganito yung ano, no? Basta po ganito yung sitwasyon. Dapat, hindi ka nare-represent. Yung nire-represent mo, yung hindi alimbawa, yung ako Bicol, na pinangungunahan nito ni Elizalde. Ibig ba sabihin si Elizalde hindi siya pwedeng tumakbo sa regular na Congress? Kaya niya ba makipagsabayan sa mga regular na congressman? Ibig ko sabihin na regular yung mga may district, kaya eh kasi mayaman siya, 'di ba? Yun po yung point doon eh. Sana itong party list para na lang to sa mga hindi mananalo kung hindi magiging congressman kung walang party list. Eh kayo kaya nyo naman maging congressman. Kahit na hindi kayo mag-party list, lalaban lang kayo sa inyong distrito. Yun yung kaya ganun yung pag-iisip nila. Sa simula pa lang, meron ng flows, o meron ng pagkakamali. May bahid na ng ng pandurugas. 'Di ba? Para lang tong party list, para lang to sa mga tao na hindi sila mananalo, hindi sila magiging congressman kung sila lang. Halimbawa, yung Makabayan. O, 'di ba? Walang magiging congressman yan kung tatakbo sila sa distrito. Sino mananalo diyan? Pero naging congressman sila dahil sa party list. Kasi may organisasyon sila eh. Ang purpose no magtayo kayo ng organisasyon, kahit kayo ay mahihirap, pwede kayong makapag-create o magkaroon ng congressman na magre-represent sa inyo. Eh pero kung ang mga bilyonaryo po yung hahawak niyan, halimbawa po natin si Martin, di ba asawa niya, tingog party list? Tama ba ako? Si Martin, iba namang kaso nito. Congressman na siya, gusto pa nila maging congressman yung asawa, sumali sa party list. O di dalawa na silang congressman. Kung walang party list, isa lang magiging congressman dun sa lugar nila kasi alangan naman maglaban sila mag-asawa. Alangan naman sabihin na asawa ko, sa ibang district nakatira. Ako sa ibang district ako nakatira. Kaya pwede ba yung mag-asawa kayo magkaibang district? Pwede silang manalo ng regular. In fact, nananalo si Martin. Walang makakatalo dyan sa regular eh.
O bakit pa rin sila nagtayo pa rin ng Tingog Party List? Para panalo na si Martin, congressman na, maging congressman pa rin yung asawa. Ibig sabihin, sa simula't simula pa lang ang pag-iisip na nila, ikutan na yung batas. Lahat yan, tignan nyo, nalantad na naging contractor ba? Naging contractor yung ano, yung sa vendor, yung kay Diwata, contractor. Dapat para sa atin yan eh. Yung walang kakayahang manalo. Halimbawa ako tatakbo ko sa San Jose del Monte. Paano ko tatalunin si Ate Rida? Hindi ko matatalo yan. Pero kung tayo ay magtatayo ng kulto ni Digong, pwede ako maging congressman. Yun po yung purpose nung party list. Sa normal na paraan, hindi ka mananalo, pero dahil may utak ka, makakapag-contribute ka, pwede ka rito sa party list. Dapat ganun po. Dapat sa katulad ni Badong yan. Hindi ko po ay binibigay ko lang halimbawa sa inyo to ha. Dapat sa katulad ni Badong yan. Halimbawa itong ating mga subscriber na 274, bumoto sa akin yan sa party list natin. Magiging congressman ako. Oh, 'di ba? Halimbawa lang 'to, hindi ko sinabing tatakbo ko. Kahit kailan di po ako tatakbo. Binibigay ko sa inyong halimbawa na sa normal na, pero pag ginamit na po yan na mayayaman, na sa normal pwede kayong manalo. Yung asawa ni Martin sa normal na halalan pwedeng manalo. Kayo pa rin ang gumamit ng party list. So kung dyan nagsimula yung kaisipan ng party list, para manalo lang, hindi para dahil underrepresented ng mga mahihirap, underrepresented. Ako, hindi po mahirap yung ire-represent ko na underrepresent. Dalawa po, di ba? Yung walang kakayahang manalo sa normal, tsaka underrepresented. Yung sector po naman yun. Ibig sabihin, underrepresented, ang dami-daming mga mangingisda. Walang nagre-represent sa kanilang mangingisda sa Kongreso. Ang dami-dami magsasaka. Wala tayong congressman na magsasaka. Pero ang daming party list na tungkol sa magsasaka. Yun na nga naisipan na rin nga ng mga multi-millionaire, mga bilyonaryo na pasukin pati yung party list. Kung ganun po yung kaisipan, hindi po malayo na mga tuso na in the first place. Nagsisimula pa lang, panay panunuso na yung ginagawa nila. Ano gagawin niya sa Kongreso? Ano yung purpose mo? Bakit mo kinakailangan maging tuso para ka manalo? Kaya, ano epekto? Party list yung pangunahing problema ni BP Sara. Ano ba si Abante? Ano ba si Elizalde ko? Ano ba yung sila Bungalo na yan? Paano yung mga party list representative yan? Pag ako nagtumakbong party list, may nire-represent din ako. Marami kami pero wala kami representasyon. Ang daming pogi sa Pilipinas. Wala nagre-represent sa Kongreso. Ganyan create yung batas na yan. Pero natitwist nila eh. Ganun talaga eh. Ako representative ng mga gwapo. Putya, wala nagre-represent sa mga gwapo. Ito po yung pang-umaga. Mahirap din po. Ako, hindi ako tutol na marami kasi tanggalin na yung party list. Hindi po. Alam nyo, tama yan eh. Kaya lang, sinamantala rin ng mga munyaman. Sa kanila rin napunta. Katulad niyan, ayan, alimbawa yan si Dilima, number 1 sa
sa kung ano man yung party list na tinatakbuhan niya. Eh dati ng senador yan. Ibig sabihin, pwedeng magpanalo yan, national level pa. Eh, tapos sasabihin mo, hindi ka mananalo na normal na congressman. Senador nga, nanalo ka eh. Bakit hindi na lang kayo tumakbo sa kongreso